birthday. At maraming salamat din na binibigay mong tulong sa akin. Ang hinihili ko sa Panginoon Diyos, sumaba pa ang buhay mo. At paano? Oo, walang iyakan. Sayang naman po yung make-up. Okay. Kuya Nomer, sabi ni Ate Lilay, ate, humaba pa buhay mo, mapuputulan ako ng kuryente. Sa ating yata nagbabayad ng kuryente niya. Hindi kasi marunong umindi nga. Kaya nga. O sige, nahubo ka na to. Ay, Ate Lilay, ha? May kamukha siya eh. Baka maputulan siya ng kuryente, kaya sana humaba pa. Okay, susunod. Isa na namang kapatid, si Kuya Victor. Ayan. Isa pang gwapong kapatid. Ay, hindi naman siguro iyak. May nagbabanta. Saka ho yung pamilya to, madali nyo makilala. Palakpakan naman po natin si Kuya Victor. Kuya Nomer, yung pamilya kasi nito, madali talaga makilala. Basta daw kasi kalbo, pamilya. Kaya pala kalbo ka rin. Basta nakabalanggot pala, nakabalanggot. Ito pa. Pamilya. Umiyak! Umiyak na, hindi pa nagsasalita. Kuya Victor, alam mo ba, live tayo sa Japan at saka sa Ireland. Ha? Ang sasabi ko sa akin, kapatid din eh. Babaw kasi yung luha ko eh. Tears of Joy. Mababa kasi yung luha ko kaya... Pero masasabi ko sa kapatid dito. Ito ang aking kapatid na malaki na tulong sa akin. Lalo nung binata ako. Pagka sinabi niya sa akin, tigilan mo na yan. Kasi siya ting malalasing ako eh. Tigilan mo na kaya. Siya ang nagpupuna sa akin. Kaya pag nahalala ko yun, ito. Kaya ating maraming salamat. At sana mahaba pa buhay mo. Thank you. Happy birthday. Ayan. Okay, dapat pala may interpreter. Naintindihan nila yung sinabi. Paki-interpret nga, Kuya. Narinig ko lang eh, malaki na itulong. Parang may narinig pa akong nung nalalasing. Nalalasing? Oo. Hindi ko narinig na tayo nalalasing ha. Taga-disiplina. Okay, sino susunod? Si Ate Bunene. Ayan. Yan naman ho ang muse ng pamilya. Aba. Alam ko kayo napapansin, magkakamukha sila. Oo nga. Saan teleserye ba yan? Saan teleserye? Saan teleserye yan? Ayaw ko ba? Wala yata pelikula itong mga to. Meron. Alam ko na kung saan. Saan? Nakita ko na sila. Saan? Dun sa Little Mermaids ba yun? Para silang mga sirena. Sila yung mga kabibe. Sige. Ala na akong masabi, ate. Maraming salamat sa ginawa mo rin tulong sa akin. Talaga lamang. Hindi makapagsalita. Ang pamagat na iba na. Ang natatanging mga luha. Ayan na, iba na. Interpret mo ulit. Hindi ko naiintindihan. Hapon yata eh. Umalis na. Hindi, narinig ko. Marami daw salamat sa mga tulong. Marami daw salamat ating sa mga tulong sa kanila. Wag pong magagalit ha. Paborito ko ito sa mga kapatid ni Nanan Celia. Pinakagwapo pa yata yan. Hindi, si ating Tuding. Pinakamaganda. Oo. Pinakamaganda pala. Siyang tunay. Saan pumunta? Hindi yata nakabili ng ticket. Hindi nga. Hindi nyo pinapasok. Hindi pinapasok ng gwardiya. Okay, ayun ang pinaka-pogi ang ikaw nakilala mo, gwapo pala eh. Pinaka-gwapo, tapos pinaka-mabait. Oo. Kaya lang, pinaka-wala ng buhok. Pinaka-bata. Pinaka-bata. Wala pang buhok kasi bata eh. Oo, kasi ngayon pa lang tawagin natin si Kuya Jojo. Si Tuto Ed. Yan. Pamilya din yan, nakabalanggot. Kapamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat dahil birthday ng akong kapatid para naming ina. Napakaswerte namin, kami yata magkakapatid, sama-sama na naman. Sana ating kahit 100 taon pa. Para ulit magkasama-sama ulit tayo dito. Napakasarap ng ginawa mo na ito.
at napakaganda. Kaya ang lagi kong dinadalangin sa pong may kapal, sana ay manatili sa iyo ang kalikasan. Maging pasigla ka. Lagi. Happy birthday, Ating. Ganun lang ba? Thank you. May narinig ako, ganun lang daw ba? Thank you. Ganun lang ba May yun? napansin ako. Ano? Yan ang hindi umiyak. Tama. Meron pa. Lalagpas tayo ng 7. Sino pa? Meron pa ba tayong kapatid na hindi natawag? Si nanay, oo, yung nanay ko, nandiyan ba yun? Ay, may nanay ka pala. Biro lang. Montik na. Okay. Hindi. Kasi nga nakakatuwa lang na sa ganitong pagkakataon, nagkakasama-sama yung mga magkakapatid. Hindi naman yun iyak ng kalungkutan kundi ng katuwaan. Biro nyo panganay si Ating sa lahat. Kung tutuusin sa lahat, ganun Saan yung nanay mo? Wala daw, hindi nakarating. Hindi rin nakabili ng ticket. Hindi nakabili ng ticket. Hindi yun kasi malakas ang ulan, kaya medyo na-delay yung ating premiere night. Ngayon po, tatawagan muli natin yung mga kapatid ni Nanan Celia. Tatabihan siya dito para sa isang family picture. Okay. Magsitayo lahat yung mga Yung lahat po ng mga kapatid, maaari pumunta po rito sa ating, sabihin ko na entablado, para sa isang magkakasamang picture. Para po ipaalam sa lahat, ang kapatid mo ni Ating Celia, wala po yung nanay ko, si Nanay Norma. Nauwi na daw po si Mami Tuting. Si Mami Baby, wala din po yata. At saka wala na, no? Sa kaalaman po ng lahat, 13 po silang magkakapatid. Kukunti po 13 lang. Baog po kasi yung lola namin. Kaya 13. Hindi po ba pwedeng magtanggal ng balanggot? Di ba? Batang-bata. Ngayon pa lang tinutubuan. Pero napansin ko sa kanila, Kuya Nomer, magkakamukha nga sila, no? Oo, meron silang isang mata. Oo. Magkakamukha din mo, Oo. Yan magkakapamilya. Group hug daw po. Ano daw po? Yakap-yakap. Yakap-yakap. Inatasan ng isa sa mga anak niya. Sa Ireland, tayo sinurpresa kaya kami may hawak-hawak na mic ngayon. Di ko rin alam to Nakita mo naman yung gaya ko, di ko alam ko lang ito. Di ako nakakurbatan tsaka naka-Amerikana. Mapupunta pala ako ng Ireland. Ako nga kagaling lang ng opisina. Hindi ko alam. Maputi kaya sa atin sa bukid. Sige nga. Buti nga at ako'y nakapagsapatos So ito, mula po ito sa Ireland, yung programang ginagawa natin ngayon ay na-conceptualize ni Ate Maricel. Kaya ngayon, napaparood niya tayo ng live. So, dito po ngayon, sa susunod na parte ng programang ito, ipapakita natin or ikukwento natin ang buhay ni Nanan Celia. Hanggang sa may asawa. Nagkaanak, Okay. nagpag-graduate ng anak. Yan. So lahat yan, pupuntahan natin ngayon, Kuya Ding. Okay? To start off the giving of the 10 balloons. Yes, balloons. Tataka kayo, bakit pula ang motif natin? Kasi sabi ni Ate Maricel, ang paborito daw pong kulay ni Nanan Celia ay Pula. Ayan. Kaya pati kasuotan ngayon, puro, noong pong 1941, naku, napakalalim. Anihin natin, 1941, nung pinanganak si Ating, 15 ng Nobyembre. Ngayong araw po nito, panahon ng gera noon, pinanganak siya. Sa kabila daw po ng pakipaglaban ng Pilipino at saka pakipagpakpakan ng hapon ng Pilipino, nabuhay pa rin siya, pinalit siyang mabuhay. Pero hindi siya anak ng Hapon, Hindi siya yung comfort woman, yung nanay, May asawa, yung nanay niya. Hindi siya yung nagahasa ng Hapon. Born free, talaga naman. At nabigyan ng pangalan. Ayan. Mula nung siya sinilang, nagkaisip, tapos nagkaasawa, nabiyuda, isa ho siyang kahanga-hangang babae. Kaya nga ang sawing namin natatanging ina. Siya yung natatanging ina sa panahon natin at sa ating kapamilya. At saka isang lalaki lang ho ang kanyang minahal. Yun yung kanyang mahal na asawa. Kaya ikinagagala kong ipakilala uli sa inyo yung may kaarawan ngayon. Kung ang iba kung hindi si Arsenia Hoson
Kauyaw, Byuda de Angeles. Palakpakan natin ulit. Okay. Si ating po ay lumaki sa kalakihang pamilya din. Biro mo, 13 sila. 13. Baog pa si, ano nun? Baog pa si Inang nun. Ano ating? Baog pa si Inang. Kuya Ading, Kaya, meron pa ritong ano sabing ganon, si Nanang Celia po pala yung unang nag-register sa FB. Alam mo ba kung ano yung FB ni Nanang Celia? Forever Byuda. Forever Byuda. Akala ko talagang nakaano na rin siya eh. Sa Twitter kaya wala ito? At follow her na lang. Okay. Nag-alaga siya ng kanyang 3 mga anak. No? Pero, nung nag-aaral siya, napahinto rin sa kanyang pag-aaral. Pero sapat na yung kanyang kaalamang magsulat at magpasa upang unawain yung mga bagay. Yan. Marami pang kwento sa kanyang buhay nung maliit siya. Kamukha nung tayo maging maliit pa rin. Nung edad natin 1 hanggang 10 taon, nandyan yung kalikutan, nandyan yung, siyempre yung paglalaro. Yan si Ating. Nung edad niya ay nasa 1 hanggang sa 10 taong gulang. Kaya palakpakan ulit natin si Ating. Yan. Si Nanay Celia, palakpakan natin ulit. Yan po yung unang dekada ng kanyang buhay. Yun yung 1 hanggang 10 taon niya na dekada. Okay. Ngayon po, tatawagan natin si Princess para sa pangalawang dekada ng buhay ni Nanang Celia. Princess, pakiabot yung 10 bolang lobong pula. Asan si Princess? Okay, Kuya Nomer, kwento mo naman yung ika-10 hanggang 20 dekada ni Ating. Dalaga na si Ating noon. Nililigawan na yan. Oo. Kung natapos na yung Born Free, susunod natin yung sa Kabukiran. Oo, yung 10 hanggang 20. Okay, nung panahon na yon, paborito niyang awitin ang sa Kabukiran. Napakagandang Ano yung sa Kabukiran na yon? Hindi ko na alam Paano ba Paano yan? sa Kabukiran? Ating paano yon? Sample! Sample nga Sige ba ng sa sample? Kabukiran? Sa Kabukiran, ganun yata yun Hindi ko alam Hindi ko rin alam kasi hindi na namin inabutan yun 1975 ako Ganon? Saan na natin pag-usapan yung Okay, napakagandang awitin daw nito. Meron tayong sample dyan. May sample ba tayo ng Kabukiran? Pakinggan daw natin yung sample ng Kabukiran. Kagaya po ni Nanang Celia, lumaki sa bukid kaya wala naman magiging ibang hanap buhay kung hindi ang makipagtanim at makigapas. Noong mga panahong iyon, nagkaroon at bumuo ng isa at unang pangarap si Nanang Celia. May isang kapitbahay na mananahi na nagsilbing inspirasyon upang ibahin niya ang takbo ng kanyang buhay. Sapagkat sa isip niya ay parang mainam maging isang mananahi kasi nasa bahay lamang, malinis, kumikita ng maayos, at nakakalikha o nakakabuo ng mga damit. Pangarap na ginawa niya ng kaganapan, nanuyo at nagsilbi upang siya lamang ay turuan ng basic na pananahi na kanya namang nakamtan. Nabigyan ng pagkakataon na maging apprentice sa shop sa Talavera at nang matuto ay naipadala sa Maynila at namasukan sa isang shop sa Cubao na patahian ng mga sportswear. Yan ang isa sa mga talad ni Nanang Celia. Pag nag-focus siya sa isang bagay at pinag-aralan, di titigil hanggat di natututunan. Isang tao na taglay ang pagiging matyaga na kanya namang nakamtan ang unang pangarap na maging mananahi. Okay, Kuya Norbert, may tanong ako kay Ating, kay Nanay Celia. Nung panahon ba ngayon, Nanay Celia, marami ka naman liligaw? Oo, teenager Siyempre, teenager yun, 20 to 20. Decade to Sa ganda mo na yan, huwag mo sabihin wala. Wala daw lumiligaw. Nasali ka naman sa mga Santa Cruzan, kasi uso nun yun Oo daw, nasali siya. Sa yung sentensyada, yung may piring sa mata, ano yun? 3 Maria. Kaya, nasama siya sa 3 Maria pala Kuya Nomer noon, nung edad niya 10 to 20. Yun ang hindi naisama dito nung nakakaalam sa kanya. Ayun, oo. Yung Sumasagala. yung mga sagasagala, wala dito. Saka yung nasali sa mga muse-muse, baka sakali. Maganda naman ang ating, di ba? Oo.
Ngayon ba lang daw Ngayon pa siya lang siya muse? naging muse. Congratulations po. Okay, paano rin natin yung ating may kaarawan? Okay. Susunod natin, Kuya Nomer. Hindi natin narinig yung sa kabukiran talaga. Ay, hindi na natin narinig sa kabukiran. Paano ba yon? Hayaan mo na, baka manong... Well, may pahabol pa. Baka ako mapagalitan pag hindi ko ito binasa. Sige. Sa 2 dekada pa rin niya, naiba ang kanyang buhay. Hindi na siya tumutungtong sa putik at nakapagpasaya na siya ng kanyang mga kapatid. Tama po ba yon, mga kapatid ni Ancelia? Tama daw po ba yun? Nung edad niya nung nagtatrabaho na siya. At syempre, dun sa pagtatrabaho na yun, nakatulong siyang pinansyal sa kanyang mga magulang. Okay, that's the 2nd decade of the life of our birthday celebrator. Okay, next. O, yung namang edad niya nasa 20 hanggang 30. Andito na yung siguro yung nag-asawa siya, di ba? Okay, pupunta na tayo ng 3rd decade. Okay, ang mag-aabot ng 10 lobong pula ay si Cheche. Hindi siya prepared. Hindi siya prepared. Okay, eto naman niya, bibida ko sa inyo yung 20 hanggang 30 taong gulang ni Ateng. Napaka-ano pala nito, napaka-masyadong magandang bida, magandang kwento. Kasi, nung daw panahon niya na yon, nasa Maynila siya, nakakilala siya ng isang lalaki. Nako. Si Prince ito ay Charming. isang... Prince Charming na yan? Oo. Auto mechanic. Tapos, kasalukuyang driver ng pantrangko. Inabutan ang bata ko yan, Omer, pantrangko? Meron pa yata niyan? Meron pa ba? Hindi ko alam. Alaman. Train na lang alam kung pantrangko ngayon sa Manila. Hindi ko na alam to. Sa kanan daw, yung mga bus-bus na ganyan, walang tingting eh. Sabi nila. Hindi ko na rin alam yan, ha? Okay. Tapos, ang karakter daw nito ay parang si Robin Padilla. Yun eh. Oy. Tapos, parang si Fernando po Jr. daw ang tindig. Aba. Sana meron tayong ano dyan nung ano ni Ateng, nung kanyang mahal. Tapos, napag-utusan na pumunta daw sa shop para magbigay ng mensahe. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Almario Cabrera Angeles. Taga saan yan? Taga saan? O, taga rito sa ACPA. Ayan. Oo. At amain no, aking co-host. Ayan. Yun. Tapos, Yan lang. kinailangan daw magtanong. Sino ba rito sa Arsenia? Sabi daw. Ni paring Roger ko. Yung si Roger, siguro si Kuya Rogelio, yung matandang kapatid nila na namatay na. Tapos, ang sagot daw ni Nanay Celia, ako, bakit? Ang taray. Ang taray. Para doon nasupladahan si Kuya Mario. Parang si Susan Roses daw yung dating. Nung sila'y nagliligawan. Nako, talaga naman. Marami po sa inyo nagsasabi na si Nanay ay may kasupladahan. Talaga naman po, di po ba? Kung titingnan natin siya in person, talagang pag nakita natin, inuwi na ni Fernando po si Susan Roses sa ACPA. O si Ateng, inuwi na ni Kuya Mario. Tapos nagpakasal silang dalawa. Pero wala ditong taon kung kailan sila ikinasal at saka ilang taon na sila. Ganun ba? Nananselya, natatandaan mo ba yung kayong dalawa lang talaga yung nagpakasal? Wala kayong kasama? Sa Atinilay daw. Ilang taon Si ka noon? Atinilay. Ilang taon kayo noon? Ilang taon po kayo? 1970. Naku, hirap ito eh. Huwag na muna. Hayaan muna sila. Magtatigal tayo. Magtutuwid na naman tayo 1970. Okay, going back to FPJ and Susan. Katulad ng ibang bride, sabi ni Nanay, sino ang pinakamaligayang babae sa buong mundo? Kasi nagkaroon na naman ng katuparan ang pangalawa niyang pangarap na makatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya at makakasama ng matagal sa kanyang buhay. Okay, yan po yung edad ni Ateng na 20 hanggang 30. Ay, Kuya Ding, meron bang karugtong? Okay, wala dito Subalit, pag uwi po na, nagtanan, nagpakasal silang dalawa kasama dito, si okay. Ate Liday. Pag uwi daw po ng bahay, may nakagayak na dressing gown si Nanang Celia. Kaya po Wow sila ay naman. nagpakasal sa pangalawang pagkakataon. Sa simbahan naman. Akalain mo, 2 beses kinakasal. Saka yun, tingnan niyo yung picture, ayun, nakalagay na, oh. Ayan. Ayan. Ako. Yan si Ateng nung araw, kamukha niya si Susan Roses. At saka si FPJ yung FPJ yung nakatayo. Pero napansin ko may napansin ako. parang kulang sa tela.
Parang may kulang sa tela dyan. Oo. Saka, oo nga. Uso yung pit nung araw. Ganyan. Napaka-slim ni Nanan Celia, no? Ang galing. Wala nang ganyang kasal ngayon. So katulad ng ibang bride, sabi ni Nanan Celia, siya na ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Para kay Nanan Celia, nagkaroon na naman ng katuparan ang pangalawa niyang pangarap na makatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya at makakasama niya ng habang buhay. Okay. Okay, palakpakan natin uli ang ating celebrant. Pumalakpak naman po kayo. Huwag po kayo masyado mainip at masarap makinig sa kasaysayan ng ng ating nanay. Okay. Di po ba? O ayan siya nung dalaga, tingnan nyo. Tingnan nyo nga naman yung feeling niya. Talagang feeling artista. Di ba? May kamukha artista yan ngayon. Sino ba? O, nako. Talaga naman, pati yung tugtog eh, oh. Pero dito sa 30K, nakalagay dito yung team song daw nila, Ang Tangi Kong Pag-ibig. Ang Tangi Kong Pag-ibig. Andyan ba yun? Pwede bang mapakinggan yung Tangi Kong Pag-ibig na yan? Merong Tangi Pag-ibig dito, yung para team song ni Ating. Ayan ho yung team song nila. Aba. Kanta ni Jubides Maturan. Ayan ba yun? Kilala mo siya? Hindi eh. Mamaya magtatanong tayo kung sino siya. Ayan ang tangi niyang pag-ibig. Tinan niyo ho, si Fernando Po Jr. Talaga naman, ang ganda nung kante. Parang narinig ko na yan. Sa Harana. Sa bagong kampiyon. Hindi ka sa bagong kapit yan. Harana yan ngayon. Okay, yan na yung tanging pag-ibig na team song doon dalawa. Okay, next na tayo. Nang tayo Kaapat na dekada. Okay? Tawagin natin si Miss LB Sebastian para sa paghahandog ng 10 pulang lobo. At saka hindi nyo po napapansin, yung 10 hanggang unang taon hanggang 10, bata ang nagbigay, edad hanggang 10. Pangalawa, 10 hanggang 20. Hindi ko naman sinasabing may edad na yung magbibigay ngayon kasi nasa 40 to 50 na yata tayo. Ay hindi, 30 to 40 pa lang pala. Oo, 30 to 40 pa lang tayo. Sa mga tuwid, nasa 36 pa lang yan, ganon. Joke lang, no? Okay, diyan ka muna bago mo ibigay. At